Germs, good morning. Monday na naman. Kakatapos lang natin magati dito sa Ortigas Center. As usual, vlogging. Teka lang, ang kati ng ulo ko. Di pa tayo makapag-ride sa medyo malayo-layong lugar. Hindi pa natin ma-review yung ating Predcon R3. Kompleto na yung detalye natin. Kompleto na yung mga pointers natin, kung ano yung mga tatalakayin natin, yung mga importanteng bagay lang dun sa unit. Hindi naman natin kailangan todohin or talagang sakupin lahat nung yung specs nya, tapos yung mga technical aspects nya. Hindi natin kailangan yun. Ang importante kung paano natin siya ginagamit, ano yung pakiramdam natin kapag ginagamit siya, tapos kung ano yung mga magaganda sa kanya, ano yung mga pangit. Ganun lang din kung paano natin i-review tong motor natin, mga honest review na ginawa natin sa motor. Ganun din yung gagawin natin sa Predcon R3 natin. Kaya abang-abangan nyo lang, wala tayong time makapag-vlog ng mahaba. Kasi kung mapapansin nyo, every morning lang ako nakakapag-vlog pag pauwi na ako sa bahay galing dito sa Ortigas. Kaya baka nagsasawa na kayo sa view na nakikita nyo araw-araw or every vlog na ginagawa ko dito sa channel natin. Kaya pasensya na kayo, hindi tayo makalabas or hindi tayo makalayo ng lugar dahil sobrang busy talaga. Madalas sa shop, ang daming schedule sa wiring, may mga walk-in. Kaya sasakit na ng daliri ko kaka-wire. Pero syempre maraming salamat pa rin sa mga tumatangkilik sa JR Motoworks. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, walang sawang pagdayo sa shop namin. Hayaan nyo, pag medyo nakahanap kami ng malaki-laking pwesto, makakalipat tayo, magiging komportable yung pagbisita nyo sa shop. Medyo maliit lang kasi yung shop natin, at sana dumating yung araw na lumaki siya. Alam ko darating yun, pero hopefully makakita kami ng maganda-gandang pwesto. Along highway lang hinahanap namin, tapos yung medyo komportable sa gumagawa tsaka dun sa mga nagpapagawa. So anyway, welcome ulit dito sa ating panibagong episode ng mga payo ni Kuya Germs. Episode 7 or part 7 na tayo. Ngayong umaga pag-uusapan naman natin yung repo na mga motor. Kasi lately sobrang daming nag-a-acquire ng mga motor ngayon kasi talagang in demand na talaga ngayon sa kalsada yung motor. Kung mapapansin nyo, every morning minsan nagka-counterflow kami dun sa floodway kasi sobrang taas na ng volume ng mga sasakyan tsaka mga motor. Kaya syempre inaalaw na rin ng Pasig government, traffic management ng Pasig, yung pag-counterflow sa Ortigas Avenue from De Castro to IPI Rosario yun. So ayun, marami rin kasi kaming client na nagpapa-maintenance sa shop, tapos upon mga tanong-tanong, upon questioning, upon interview, kasi kapag nagpapa-maintenance yung mga customer namin, tinatanong din namin, mga slight interview lang, tapos ayun, sinasabi nila repo yung kanilang mga motor. So ngayong umaga pag-uusapan natin yung mga disadvantages ng mga repo na motor, tsaka paano nga ba tayo kumuha dapat ng mga repo na motor. Kasi kadalasan sa mga hindi naman masyadong marurunong sa motor or yung talagang mga baguhan lang sa pagmumotor, pag kukuha sila ng mga repo, hindi na nila nai-inspect ng maayos yung mga motor na kinukuha nila. Ngayon dito sa episode 7 ng mga payo ni Kuya Germs, pag-uusapan natin yan. Bibigyan natin kayo ng mga suggestion, mga payo kung paano nga ba kayo makakakuha ng magandang repo from dealer or repo from kaibigan ninyo. Okay, so unahin muna natin yung mga nagiging challenges or mga nagiging problema ng mga client natin sa shop once na repo yung kanilang motor. Kasi ito yung kadalasan nangyayari. Alam nyo na to. May mga client kami na pumupunta sa shop, upon checking ng motor based sa Odo, bagong bago pa yung motor, mga nasa 7,000, 8,000. Maghahalikan pa yung dalawang motor. Dito lang tayo sa malilim.
Ayan, sinasabi ko mga nasa 7,000, 8,000 pa lang yung Odo. Bagong bago pa, batang bata pa yung motor. Ngayon magpapa-maintenance, bubuksan natin yung CVT, magpapalit tayo ng langis, magpapalit tayo ng gear oil or kung ano man yan. Ang kadalasan nga palang nagiging repo ngayon ay mga scooter, kasi ang daming lumalabas na scooter, ang dami rin nababatak, ang daming naggalat na repo sa mga dealership. Kapag pumupunta sila sa mga shop, nakikita nila yung problema dun sa mga motor na kinukuha nila. Although bata pa yung motor, baba ng Odo, baba ng tinakbo, pero yung mga pyesa mukhang laspag na. Hindi lang mukha, talagang laspag na. Alam nyo kung bakit? Ganito kasi yan, Filipino mindset, gusto lagi makabawi. Pag mahahatak na yung motor nila, dediretsoyin na natin to kasi gawain naman ng karamihan talaga to. Okay, pag papahatak na yung motor, andyan na yung ipopost na sa social media, sa Facebook, sa Messenger, kung saan group. I-announce nila na papahatak na nila yung motor nila. And then andyan na yung to follow na, ano ba tawag doon? Add swap sa mga pyesa, parts out, yung mga ganon. Kasi syempre mindset ng tao, binayaran mo na yung motor, binayaran mo na yung ganito, binayaran mo na yung ganyan. So syempre gusto mo makabawi, dun sa mga pyesa, gusto mong magkaroon ng additional na panghulog ulit sa bagong motor na kukunin mo. Tapos ipapahatak mo ulit. Okay, so yung cycle ganun lang din. So anyway, ganun yung mga nagiging kalakaran sa mga motor na binabatak. Kadalasan majority ng mga motor na babatak, ganyan ang nangyayari. Sa mga kaha, for example, yung ipapabatak mo na motor, kasi for example, yung motor mo ipapabatak mo na kasi may tumba, may basag, may gas-gas sa kabilang side. Ngayon, dahil tinatamad ka na bayaran, ipapa-add swap mo na yung kabilang kaha, kasi yung kabilang kaha wala namang basag. Yung wing curve, buo naman, papa-add swap mo din. Mahal yung mga wing curve ng ADB Tapos basta lahat ng pwede mong i-add swap mo na. Pyesa ng panggilid, ganun din, add swap, palit ng pulley, palit ng clutch lining, palit ng lahat na. Kasi bago pa yung motor mo ipapalit mo siya sa 50,000 na Odo, tapos papalitan mo siya ng 8,000. Papalit mo sa 8,000, di parang brand new na ulit yung motor mo pag ganun. Pag naswertehan mo yung mga taong nagpapa-add swap. So ganun yung kalakaran ng mga motor dito sa atin. Kaya ako bilang nakakakita ng mga ganitong bagay sa shop, kami yung nakakasaksi ng mga ganitong bagay, bibigyan ko kayo ng mga payo tsaka suggestion kung gusto nyong bumili ng repo, or kung gusto nyong kumuha ng repo or second hand na motor. Sa pagkuha ng repo sa dealership, medyo mahihirapan tayo kasi pwede kang mamili ng unit, pero hindi ko sigurado kung pwede mo siyang i-check, pwede mong pabuksan sa mekaniko. Di ko sigurado yun kasi wala pa akong experience na ganon. Pero palagay ko possible kasi meron namang mekaniko yung mga dealership If ever man nakakukuha tayo ng repo sa dealership at may natipuhan na kayong motor, ang gawin nyo, ipa-reserve nyo muna isang araw lang. For example, pumunta kayo ngayong araw, sabihin nyo, sir, pwede ba pa-reserve ngayong araw to? Kasi bukas babalikan ko. Magsasama lang ako ng marunong tumingin ng motor, marunong tumingin ng makina, marunong obserbahan yung makina, yung mga tunog-tunog, yung mga kalansing-kalansing na ganyan. Magsasama ka ng mekaniko, kaya ipapareserve mo siya ngayong araw. Pwede ka na mag-down ng kahit small amount lang para lang magkaroon ka ng reservation sa unit na yon. Tapos kinabukasan magsama ka ng trusted mo na mekaniko. Hindi naman gugugol ng isang araw yung mekaniko na yon para i-check yung unit. Pwede mong bayaran na lang or bigyan mo na lang ng compensation yung mekaniko na maisasama mo. Ngayon kung tropa mo naman yan, libre mo na lang sa Jollibee. Malaking bagay na sa tropa yung ganyan, pinapahalagaan siya. O di naman kaya kung maaga ka napunta sa dealership, tumawag ka na lang ng kakilala mo or tropa mo na mekaniko or trusted mo na mekaniko na pwede mong papuntahin sa dealership para i-check yung motor na natitipuhan mo. Ngayon physically
kaya mong i-check yung motor physically titingnan mo yung mga gas, titingnan mo yung mga minor na gas, titingnan mo yung mga minor na damage ng motor. Kaya mong i-check yan kasi lahat naman tayo nakakakita naman tayo ng gas tsaka damages sa motor. Ang hindi natin kaya ay yung mga irregular or yung mga abnormal sa makina. Kasi ang mga mekaniko, tunog pa lang malalaman nila yung abnormality sa makina. Ngayon yung makina naman, hindi natin yan pwede pabuksan sa mekaniko sa kasa. Hindi natin yan pwede pabuksan kasi ano yan parang sealed yan Tsaka malaking trabaho din yun sa mekaniko kung papabuksan natin yan. Yung sinasabi ko naman sa inyo kanina na yung mga ina-add swap, bibihira lang yung gagawa nun, unless otherwise talagang katok na katok yung makina niya, pinalitan niya ng bago. For example, dalawang M3, yung babatakin buo pa, tapos may isang kaibigan na pre, katok na yung makina ko, add swap natin yung mga pyesa sa ibabaw, di ba? Yung mga ganon. Kasi yung mismong engine, di man niya pwede i-add dyan kasi yung mismong engine kasi hindi niya pwede i-add swap yan kasi merong engine number yan. Mahuhuli sila sa registration sa LTO. So ganon, magsama kayo ng mekaniko na marunong or magaling, tapos ipa-check nyo lahat ng dapat i-check. Makina, mga possible damages, mga mag, mga gulong, may mga bengkong na gulong, mga bengkong na mag, tapos mga bearing na sira, tapos ano pa ba, mga yung manibela, tingnan nyo kung tuwid yung manibela dun sa gulong kasi minsan kapag bumabangga yung isang motor, nababaluktot yan. Kaya i-check nyo yung manibela, yung gulong kung tuwid yan, kung may baluktot yan. Tapos yung likod ganon din, check nyo rin yung mags nya kung gumegewang ba, baluktot. Alog-alogin nyo yung mga gulong, tingnan nyo yung gulong kung umaalog, tingnan nyo yung mga grasa, yung mga bearing, tingnan nyo yung mga bearing kung kinakalawang na yung bandang ehe, kasi mga indication yan na may mga sira ng pyesa sa motor. Tapos ang isang bagay pa na mahirap i-check ay yung sa cooling system, yung may mga coolant na motor. Madalas kasi sa ibang motor nasisira yung sa cooling system nya, yung naghahalo na yung coolant dun sa langis, kaya every pa-change oil nila kulay gatas na yung langis nila kasi naghahalo nga yung tubig tsaka yung langis. So yun, isa yun sa mahirap tingnan. Ako mismo hindi ko alam kung paano i-check yung ganon, kaya talaga maganda nagsasama tayo ng mekaniko. Alam nila yung mga indication, alam nila yung mga sign na mayroong sira ang cooling system ng ating motor. Ngayon, itong part na to sa CVT, ito yung madalas mapalitan, ito yung madalas mai-add swap kasi madali itong buksan, madaling tanggalin, madaling baklasin, madaling i-swap. Ito yung pwede nating i-request sa mekaniko sa dealership na kung pwede i-check natin. Ngayon, pag hindi sila pumayag, medyo magdalawang isip ka na kasi makakaalangan kumuha ng ganon, yung hindi mo alam kung ano yung i-expect mong gastos, diba? Kasi ang gusto mo kumuha ng motor, may masakyan ka na, may magamit ka na sa araw-araw. Ngayon, kung may sira yung CVT, sasakit pa ulo mo kasi magpapagawa ka pa. So yun yung mga dapat ninyong gawin. Importante yung sa CVT kasi yan yung pinaka-transmission ng motor natin, especially kung scooter yung motor natin, yan yung pinaka-transmission. Ayun yung mga possible na pwede nyong i-check kung kukuha kayo ng mga motor or mga repo na motor sa dealership. Importante yung mga bagay na yun. Tapos ikaw mismo, kung makita mo yung motor, ano ba yung mga possible na gagastusin mo, ano ba yung mga possible na gagastusin mo once na makuha mo yung motor na to. Yung gulong ba, pudpod? Nga pala, yung gulong din, ganon din, madalas din may add swap ang gulong. Kasi kung bago pa yung gulong mo, add swap talaga yan kasama yung mags. Kasi mga mahal na mga mahal na part ng motor yung mga ganyan. Kaya matik yan, kayang i-add swap yan kasi madaling ang baklasin. Ang gulong, saglit mo lang babaklasin ang gulong. Ayun yung mga ilan na dapat nyong tandaan kung kukuha kayo ng repo sa kasa or dun sa dealership. Yun yung mga kailangan nyong gawin. Magsama kayo ng mekaniko, tapos ipacheck nyo ng maayos. Take your time sa pag-check. Nandyan lang yung motor na yan, huwag kayong magmamadali. Kasi once na nagmadali kayo sa pagkuha ng motor,
Ang kapalit niyan, baka sumakit lang ng sumakit ang ulo nyo araw-araw. Ngayon, pangalawang option naman ng pagkuha ng repo ay pwede rin naman yung sa mga kaibigan ninyo, mga katropa ninyo, katropa nyo na pabatak na yung motor. Ito yung the best mong kukunin na repo kasi at least ito, kilala mo yung motor, kilala mo yung may-ari, mapagkakatiwalaan mo na walang mga pinalitan sa pyesa na to. Ngayon, kung sa tropa mo naman nakuha yung motor, may habol ka pa rin kasi pwede mong kausapin yung tropa mo na ganito, ganyan, may sira yung ganito, may sira yung ganyan. Pwede mo siyang bawasan, pwede mong bawasan yung presyo para hindi naman masyadong mabigat, para yung ibabayad mo dapat sa tropa mo, ipapagawa mo na lang dun sa mga sira ng motor. Kaya mas recommended ko, mas may papayo ko sa inyo kung may mga kakilala kayo na kaibigan, tropa na nagpapahatak na ng motor, yun na yung pinaka the best mong kukunin. Kasi at least yun, kilala mo or alam mo na alaga niya yung motor niya, talagang kinapos lang sa budget kaya mababatak yung motor. Madalas din naman kasi mangyari yung ganun, kumuha tayo ng motor tapos biglang meron tayong emergency, meron tayong mga emergency na gastusin, hindi na natin masustain yung pagbabayad nung monthly natin sa mga motor natin. Nangyayari yun. Kaya kung possible sa mga kaibigan na lang tayo kumuha ng repo kaysa sa mga dealership or sa kasa, kasi ang dami na kaming customer na sobrang daming problema nang nakukuha nilang motor. Sa totoo lang, hindi ako naninira ng tao or ng entity, hindi ako naninira ng dealership, pero gawain kasi ito ng tao. Hindi naman to kasalanan ng dealership. Gawain to ng mga ibang tao na ayun, mga nagpapahatak ng motor. So ayun yung maibibigay ko sa inyo, mga payo sa pagkuha ng reposition na motor. Mag-iingat kayo, mag-observe kayong mabuti, tapos magsama kayo ng mekaniko na kakilala nyo para mag-guide kayo sa tamang daan. Mag-guide kayo sa tamang motor na pwede nyong kunin. Nakalimutan ko yung sasabihin ko pa sana about dito sa reposition eh. Di ko na maalala, makakalimutin na talaga ako. Nasabi ko naman na siguro yung mga importanteng bagay sa pagkuha ng repo na motor. Kaya ayun, maraming salamat sa panonood. Mag-iingat na lang tayo sa pagkuha ng mga repo na motor. Ngayon, ito pang isang may papayo ko sa inyo. Kung kaya naman ng budget, ang pinaka the best talaga ninyo na gawin ay brand new na lang. Kung ako papapiliin, second hand or brand new, sa brand new na ako. Alam nyo kung bakit? Ang daming cons ng second hand na motor or ang daming cons ng repo na motor. Sa totoo lang, baka sumakit yung ulo nyo araw-araw kapag repo yung nakuha ninyo. Kasi ang pagkuha ng brand new na motor, hindi naman nalalayo yung hulog, hindi naman nalalayo yung down payment tsaka yung monthly dues ninyo dun sa brand new at tsaka sa repo. Although alam natin na mas mababa sa repo, pero babawian kayo nyan sa pyesa, sigurado ako dyan. Tapos yung comfort, yung confidence, wala kayo nyan kapag repo yung motor na kinuha ninyo. Kaya kung ako yung tatanungin ninyo between repo and brand new, masasabi ko talaga, ang may papayo ko sa inyo, kumuha na lang kayo ng brand new na kaya nyong hulugan monthly. Kumuha kayo ng brand new na kaya nyong bigyan ng magandang down payment, para nang sa ganon, pagkakuha nyo ng unit, panatag yung loob ninyo, panatag yung isip ninyo, makakatulog kayo ng maayos sa gabi. Pagising nyo, wala kayong po problemahing sira ng motor, wala kayong po problemahing mga bagay-bagay. Kaya talaga, ang masasabi ko lang, repo versus brand new, may papayo ko sa inyo, brand new na lang. Andito na ulit tayo sa residence natin. Maraming salamat ulit sa mga taga-subaybay natin, taga-panood natin dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Jeff Rocks out.